Hello mga kapatid. Happy midweek po sa lahat. Napakabilis ano po. Ngayon po ay October 11 na. So, malapit-lapit na naman ang katapusan dahil ngayon ay kalagitnaan na po ng October. Malapit na ang katapusan and then November, December, year end na. Kumusta na kayo? Kumusta ang kalahating sanlinggo nyo? Na sana ay nakatanggap kayo ng maraming pagpapala. Hindi lang po pang material, pang-pisikal at pang-espiritual. Kumusta na ang inyong mga kahilingan na sana ito po ay pinagkakaloob ng Diyos kung naaayon ito sa kanyang banal na kalooban. Ngayong gabi po ay pagpapatuloy na natin ang ating babasahin o binabasa sa aklat ng Henesis. At sana ay sama-sama tayo makikinig, magbabasa. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa kalahating sanlinggong nagdaan na kami po inyong ginabayan at pinatubayan. Binayayaan ng masagana hindi lamang po sa pangmaterial, sa pang-pisikal lalo na po sa pang-espiritual. Sa gabing ito, Ama, muli kaming humihingi rin ng tawad sa aming mga kasalanang nagagawa. Palagi po namin sinasabi na marami po kaming kahinaan na hindi po namin napaglalabanan. Mga tukson dumarating sa amin. Humihiling po kami ng kapatawaran sa inyo. At sa gabing ito, Ama, muli kaming dudulog sa inyong paanan, hihingi sa inyong Santong Espiritu ng katalinuhan upang ang lahat po naming babasahin ay maunawaan po namin. At kami po ay magkaroon ng katalagahan na kami po ay laging umunawa sa inyong mga banal na salita. Maraming salamat po sa inyo at ang lahat po ay hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po mga kapatid at ngayon po ay pagpapatuloy na natin ang pagbabasa sa aklat ng Genesis. Ngayon po ay babasahin na natin ang nasa aklat ng Genesis 1, 6, 1 hanggang 22. Ito na po. Hindi nagtagal, dumami ang mga tao sa mundo at marami ang kabataan nilang babae. Nakita ng mga anak ng Diyos na ang mga babae ay magaganda. Kaya pumili sila ng magiging asawa nila sa sino mang maibigan nila. Ngayon, sinabi ng Panginoon, hindi ko papayagang mabuhay ang tao ng matagal dahil sila'y tao lamang. Kaya mula ngayon, ang tao ay mabubuhay ng hindi hihigit sa 120 taon. Nang panahong yun, at kahit nitong huli, ay may mga kilalang tao sa mundo na mula sa lahi ng mga anak ng Diyos na nagsisipag-asawa ng magagandang babae. Sila'y makapangyarihan at kilalang tao noong unang panahon. Nang makita ng Panginoon ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang. Ano po? Nawawalan na sila ng respeto sa Diyos. At ang palagi nilang iniisip ay masama. Nanghihinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo, labis ang kalungkutan niya. Kaya sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong nilikha ko sa buong lupain at lilipulin ko rin ang lahat ng hayop. Sa lupa, pati na mga hayop na lumipad dahil nanghihinayang ako sa paglikha sa kanila. Pero may isang taong nakapagbibigay lugod sa Panginoon, siya si Noe. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Noe. Si Noe ay makadiyos. Siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahunan niya at malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. Biro nyo nung una pa lang ay marami ng masasama. Dagan nga lang ay hindi katulad ngayon, pero noon pa lang, malapit-lapit pa sila sa Diyos dahil may nakakausap pa tulad dito si Noe. Pero sila ay mga pasaway na. Ang sabi rito, may tatlo siyang anak na lalaki na sina Sem, Ham, at Japheth. Napakasama ng mga tao sa paningin ng Diyos. At ang kanilang kasamaan ay lumaganap sa mundo.
Nakita ng Diyos na lubhang masama ang mga tao sa mundo dahil ang ginagawa nila ay puro kasamaan. Kaya sinabi niya kay Noe, lilipulin ko ang lahat ng tao dahil sa kanila. Lumaganap ang kasamaan sa mundo, lilipulin ko sila kasama ng mundo. Kaya ikaw, Noe, gumawa ka ng barko mula sa matibay na kahoy at gawan mo ito ng kwarto. Pagkatapos pahiran mo ng alkitran sa loob at labas ng barko. Tignan niyo ang ano ng Diyos, ano po, ang instruction. Alam niya na kailangan pahiran ng alkitran. Ano, para hindi tagusin ng tubig. Gawin mo ito na may sukat na 450 talampakan at ang haba ay 75 talampakan, ang luwang at 45 talampakan ang taas. Lagyan mo ng bubong ang barko at lagyan mo ng agwat na kalahating metro ang dingding at ang bubong. Gawan mo ang barko ng 3 palapag at lagyan ng pintuan sa gilid. Kita niyo kung ano ang sinasabi ng Panginoon kay Noah o kay Noe. Ano talaga, planadong-planado. Sapagkat pababahain ko ang mundo para malipol ang lahat ng nabubuhay, mamatay lahat ng nasa mundo. Pero gagawa ako ng kasunduan sa iyo, papasok ka sa barko, kasama ang asawa at ang mga anak mo, pati na ang mga asawa nila. Ito po mga anak niya ay puro may asawa na. Si Sem, si Ham at si Japet na may puro asawa na. Pag magpapasok ka ng isang lalaki at babae sa bawat hayop na nabuhay kasama mo. Salamat po sa inyong pakikinig at pagbabasa na kasama ko sa aklat ng Henesis 6. Ano po? Dito po natin nakita kung paano nagsimula si Noah. Ang taong isang napakatapat sa Diyos. Nalulugod sa kanya ang Diyos sapagkat hindi siya mareklamo pag inutusan siya, ginagawa niya. Hindi siya nagtatanong basta inutusan siya. Kaya nga po, si Noah ay tinaguri ang pinakamagaling na preacher sa kasaysayan dahil na nasama niya ang kanyang pamilya sa kanyang pananampalataya. Sa pagtatapos po, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa isang istoryang kagilagilalas. Kami po ay namamangha sapagkat ipinakita nyo kung gaano nyo kinaluluguran si Noah. At gayon din po, ang kanyang tagubilin sa kanya ay lagi niya sinusunod. Nawa kami rin po ay ganon. Lahat po ng gusto nyong mangyari ay tuparin namin na hindi po kami magko-question. Salamat po palagi sa pakikinig nyo sa aming panalangin. At muli ito hinihiling po namin, hindi po sa aming sarili, kundi alang-alang po lahat ito sa karapatan ng aming tagapagligtas na Panginoong Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo. Salamat pong muli sa pakikisama sa amin ngayong gabi. Sa makalawa po, sa darating na Biyernes ay tatalakayin natin ang susunod na kapitulo sa kapitulo 7. Maraming salamat po at muli, happy midweek sa lahat.